Ikwinento ng ilang dating bihag ng MNLF Miswari faction ang kanilang karanasan. Nakawala man sa kamay ng mga rebelde, tila hindi pa rin daw sila ganap na malaya mula sa mga mapapait na alaala ng kanilang pagkakabihag. May news to go si Sandra Aguinaldo. May sugat sa ulo, may mga galos sa braso, at katatapos lang malagay sa alanganin ng buhay ni Monica Lemen. Pero sa ilang araw niya sa kamay ng MNLF, wala raw siyang ibang inisip, kundi ang kaligtasan ng anak niyang si Ruben na binihag din ng mga rebelde. Kitang-kita raw ni Aling Monica nang tamaan ng bala ang anak na si Ruben, 20 anyos, sa kainitan ng bakbakan ng militar at MNLF. Sa gitna kami, tapos pinuputukan na sila lahat. Hindi na namin alaman. Matumba ako, akala ko wala ko sugat. Nakita ng anak ko na nag-collapse siya yung lalaki. Ngayon lang daw niya ganap na nauunawa ang hindi na niya muling mayayakap ang kanyang anak. Masakit talaga, ma'am, kasi graduating na yun sana siya sa architect. JT yun siya sa City Hall. Masakit talaga, ma'am. Kasi marami yun siyang pangarap. Sabi ko, kung siya namatay, ako na lang sana. Wala na sa kamay ng MNLF, pero di pa raw masabi ng ilan na ganap na silang malaya si Rachel May, 18 anyos, nahihirapang kalimutan ang sinapit sa kamay ng mga rebelde. Hinawakan nila yung parte namin, pero nagalit ako at sinampal ko siya. Sinampal ko yung kamay niya kasi bastos talaga. Kaya hindi naman lahat ng MNLF ay masama. Meron din mabait. Anong plano mo ngayon? Paano ka mag-move on Sa ngayon po, parang hindi muna po ako mag-aral kasi na-trauma po ako sa mga nangyari. Yung plano ko po ngayon is magre-rest muna ng mahaba-habang panahon para makalimutan ko po kung ano nangyari. Tulad ni Rachel May, nabihag din ang kanyang nobyong nagpapagaling ngayon sa ospital matapos matamaan ng bala sa binti at hita. Posible raw galing sa militar ang tumama sa kanya, pero wala siyang sama ng loob. Salamat na ako sa kanila kasi na-rescue nila po ako. Natamaan ako ma'am 1 PM ng hapon ng Friday, tapos na-rescue ako nila 4:45 ng hapon. Ng hapon, Friday. Ang kaibigan naman ni Rachel May na si Art Louis Gupio na tinamaan din ng bala noong Biyernes, natagpuan na ang katawan at agad na dinala sa funeraryang ito. Sa lahat ng kanilang pinagdaanan, humugot daw ng lakas ng loob ang ilang bihag sa pananampalataya sa Diyos. Umiyak na ang labirhen natin. Siya lang talaga nagtulong sa amin, siguro, ma'am. Ang mahal na birhen? Ang mahal na birhen. Bakit po? Bakit po? Kasi yan talagang kwento na naramdaman ko. Kasi parang naramdaman ko, nandyan lang siya sa amin. Umiiyak talaga siya. Sana, lesson na po ito sa atin na huwag nating kalimutan ng Diyos. Have faith in God and stay strong. Sandra Aguinaldo, GMA News.